Breaking news mga kabayan. Iran, gagawing impyerno ang Amerika kung sasali ito sa gera. Pangalawang breaking news, mga nuclear scientist ng Iran, isa-isa itinumba. Pangatlong breaking news, 500 missiles ibinagsak ng Iran sa Israel. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sinabi ng Deputy Foreign Minister ng Iran sa BBC na ang pagsali ng Estados Unidos sa mga pag-atake ng Israel ay magdudulot ng impyerno para sa buong rehiyon. Ayon kay Saeed Khatibzadeh, hindi ito digmaan ng Amerika. At kung makikialam si Pangulong Donald Trump, matatandaan siya bilang isang presidenteng pumasok sa isang digmaang wala siya sa lugar. Dagdag niya, ang pagkakasangkot ng US ay magpapalala lamang ng kaguluhan, magpapahaba ng agresyon, at magpapabagal sa pagwawakas ng mga malulupit na karahasan. Naganap ang pahayag na ito matapos tamaan ng Iranian missile attack ang Soroka Hospital sa Timog Israel. Ayon sa Iranian state media, target umano ng pag-atake ang isang pasilidad militar na malapit sa ospital at hindi mismo ang ospital. Ayon sa Ministry of Health ng Israel, 71 ang nasugatan sa naturang pag-atake sa Soroka Medical Center. Samantala, iniulat ng militar ng Israel na inatake nila ang mga nuclear facility ng Iran tulad ng inactive na Arak Heavy Water Reactor at ang pasilidad sa Natanz. Hindi pa nagbibigay ng ulat ang Tehran ukol sa bilang ng mga namatay sa panig ng Iran dahil sa mga pag-atake ng Israel. Dumarating ang mga pinakahuling pag-atake sa isang kritikal na panahon. Nitong Huwebes, sinabi ng White House na si Trump ay magpapasya sa loob ng 2 linggo kung direktang makikilahok ang US sa sigalot. Sa panayam ng BBC, iginiit ni Khatibzadeh na diplomasya pa rin ang pangunahing opsyon. Ngunit habang patuloy ang pambobomba, hindi kami makapagsimula ng negosasyon. Paulit-ulit niyang binigyang diin na ang mga pag-atake ng Iran sa Israel ay depensa sa sarili sa ilalim ng Article 51 ng UN Charter at iginiit na sila ay nasa kalagitnaan ng diplomatikong usapan ng atakihin ng Israel ang kanilang mga nuclear facility noong June 13 na ikinamatay ng ilang mataas na general at nuclear scientist. Tinawag ng Deputy Minister ang digmaan na walang dahilan at hindi kinakailangan bilang tugon sa paulit-ulit na pahayag ni Trump na maaaring naiwasan ang digmaan kung pumayag ang Iran sa kasunduang nuklear. Sinabi ni Khatibzadeh na sila ay nasa proseso ng negosasyon nang biglang sinabotahe ng Israel ang pag-uusap sa pamamagitan ng mga pag-atake. Ayon sa kanya, nakaplano na ang ika-6 na yugto ng negosasyon sa Muscat at halos abot kamay na namin ang kasunduan. Mas alam ni Pangulong Trump kaysa kanino man na halos abot kamay na namin ang kasunduan. Sa iba pang mga balita, ang tinaguriang Operasyon Narnia ay ang unang pag-atake ng Israel laban sa Iran noong nakaraang linggo. At ito ay nagresulta sa sabay-sabay na pagpaslang sa 9 out of 10 na pangunahing nuclear scientist ng Iran ayon sa ulat ng Channel 12. Ginamit umano ang isang espesyal na sandata sa mga pagpatay, ngunit hindi isinapubliko ang mga detalye nito. Ang ika-10 siyentipiko ay pinatay rin kaagad pagkatapos ng iba bilang bahagi ng operasyong isinagawa mula Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng madaling araw. Kabilang din sa operasyon ang pag-atake sa programa ng ballistic missile ng Iran, pasilidad sa Natanz at ang pagpatay sa mga mataas na opisyal militar ng Islamic Republic. Lahat ng nuclear scientist ay pinaslang habang natutulog sa kani-kanilang mga higaan. Pinili ng Israel na sabay-sabay isagawa ang mga asasinasyon upang hindi makapagbigay ng babala sa mga target. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Israel, naniwala ang mga siyentipiko na ligtas sila sa kanilang mga tahanan. Noong mga nakaraang taon, pinaslang ang ibang nuclear scientist habang papunta sa kanilang mga sasakyan matapos ang trabaho. Sinusubaybayan na ng Israel ang mga nuclear scientist ng Iran sa loob ng maraming taon. At ayon sa Channel 12, ang 10 pinatay noong nakaraang linggo ay matagal nang napiling ipapaslang noon pang Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon sa mga opisyal ng intelligence ng Israel, ang pagpatay sa mga nuclear scientist ang itinuturing na pinakamahalagang bahagi ng Operation Narnia. Paliwanag nila,
Mas madali umanong palitan ang mga pinunong militar at kagamitang nawasak. Samantalang ang kaalamang taglay ng mga siyentista ay aabutin pa ng mahabang panahon bago muling makuha o maibalik. Ito ay ayon sa isang hindi pinangalanang mataas na opisyal ng Israel na binanggit ng naturang network. Samantala, sa iba pang mga balita, inamin ng Iran na nagpakawala ito ng mga hypersonic missile na tinatawag na Fatah-1 laban sa Israel sa mga pag-ataking isinagawa noong gabi ng Miyerkules. Ito ay kasunod ng panawagan ng Supreme Leader ng Iran, Ayatollah Ali Khamenei, na huwag magpakita ng awa laban sa Israel. Bagamat ito ang unang beses na ginamit ang mga hypersonic missiles sa kasalukuyang labanan, hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ng Iran ang Fatah-1. Noong October 1, 2024, pinakawalan na rin ito patungong Jerusalem. Ang Fatah-1 ay kauna-unahang hypersonic medium-range ballistic missile ng Iran na binuo ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang mga hypersonic missile ay kayang lumipad ng 5 times na mas mabilis sa speed of sound at may kakayahang magmaniobra, dahilan upang mahirapan ang mga sistema ng depensa na salagin ito. Kilalang mabilis, may mataas na presisyon at kakayahang magbago ng direksyon habang lumilipad. Ang missile ay may habang 12 meter at abot hanggang 1,400 kilometer. Gumagamit ito ng solid fuel. Ayon sa ulat ng Iran Watch, gumagamit ito ng single-stage propulsion system at may kakayahang magdala ng 200 kilo ng pampasabog. Sa iba pang mga balita, nagsagawa ng indirect talks ang mga opisyal ng Estados Unidos at Iran sa kabisera ng Oman na Muscat upang subukang makabuo ng panibagong kasunduan kaugnay ng kontrobersyal na programang nuklear ng Iran. Noong 2018, binawi ni Donald Trump ang Estados Unidos mula sa dating kasunduan sa nuklear ng Iran at iba pang makapangyarihang bansa at muling ipinataw ang mga ekonomikong parusa na lalong ikinagalit ng Iran. Nagbabala ang Pangulo ng Estados Unidos tungkol sa posibleng paggamit ng puwersang militar kung mabibigo ang mga pag-uusap. Ayon sa Iran, ang kanilang programang nuklear ay para lamang sa mga sibilyang layunin. Iginiit ng bansa na hindi sila gumagawa ng mga sandatang nuklear, subalit maraming bansa, pati na rin ang pandaigdigang tagamasid sa nuklear, ang International Atomic Energy Agency, ang hindi kumbinsido. Nagsimula ang mga pagdududa sa layunin ng Iran noong 2002 nang matuklasang mayroon itong mga lihim na pasilidad pang nuklear. Ito ay lumabag sa kasunduang tinatawag na Nuclear Non-Proliferation Treaty na pinirmahan ng Iran at halos lahat ng bansa sa mundo. Pinapahintulutan ng NPT ang paggamit ng teknolohiyang nuklear para sa medisina, agrikultura at enerhiya. Ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang pagbuo ng mga sandatang nuklear. Mula nang umalis ang US sa kasalukuyang kasunduan sa nuklear, nakilala bilang Joint Comprehensive Plan of Action noong 2018. Dito na sinimulan ng Iran na labagin ang mahahalagang bahagi ng kasunduan bilang ganti sa muling pagpataw ng mga parusa. Nag-install ang Iran ng libu-libong advanced centrifuges, mga purification machines na ginagamit upang payamanin pa ang uranium, na ipinagbabawal sa ilalim ng Joint Comprehensive Plan of Action. Ang mga sandatang nuklear ay nangangailangan ng uranium na pinayaman hanggang 90% purity. Sa ilalim ng JCPOA, pinapayagan lamang ang Iran na magkaroon ng hanggang 300 kg ng uranium na in-enrich ng hanggang sa 3.67% na sapat para sa enerhiyang nuklear at pananaliksik, ngunit hindi para sa paggawa ng bombang nuklear. Samantala, sa iba pang mga balita, sa isang mahalagang pangyayari sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, sa pamumuno ni Donald Trump at mga rebelding Houthi sa Yemen, naglabas ng matinding babala ang mga rebelde laban sa Saudi Arabia na pinamumunuan ni Mohammed bin Salman. Sa kanilang pinakabagong pahayag, binalaan nila ang Saudi Arabia na kung sasali ito sa digmaan laban sa kanila sa anumang paraan, masama ang magiging kapalit nito. Sa kasalukuyan, inaatake ng Estados Unidos ang mga rebelding Houthi na nagresulta sa pagkasira ng humigit kumulang 30% ng kanilang kakayahang militar. May mga haka-haka ring na maaaring sumama ang Saudi Arabia sa mga opensibang ito laban sa mga Houthi. Isinulat ng mga armadong puwersa ng Yemen sa X na lalong tumitindi ang mga aktibidad militar ng Saudi at US upang maglunsad ng panibagong pananakop sa Yemen sa ngalan ng Israel. Narito ang mensahe nila sa Saudi Arabia.
Huwag kayong makialam. Mawawala ang inyong langis. Gagawin naming apoy ang inyong mga ulap. Makikita ito ng buong mundo. Bilang tugon, iniulat na ipinahayag ng Saudi Arabia na ang proteksyon ng kanilang reserbang langis ang kanilang pangunahing prioridad. Ayon kay Muammar al-Eryani, ministro ng impormasyon ng Yemen, 30% ng kakayahang militar ng mga Houthi ay nawasak na ng mga pag-atake ng US nitong mga nagdaang linggo. Idinagdag niya sa social media na ang mga target ng US ay partikular na ang mga infrastruktura na may kaugnayan sa ballistic missiles at drones na ginagamit ng Houthi upang atakihin ang mga pandaigdigang barko sa Red Sea, Bab al-Mandab Strait at Gulf of Aden. Batay sa lokal na ulat, mahigit 365 na mga airstrikes ang isinagawa ng militar ng US laban sa mga target ng Houthi sa nakalipas na 4 na linggo. Sa iba pang mga balita, sa isa sa pinakastratehikong hakbang sa kasaysayan ng modernisasyon nito, tila patungo ang Philippine Air Force sa isang win-win na solusyon sa kanilang Multi-Role Fighter Acquisition Program. Kasama rito ang 20 unit ng American-made F-16 Viper at 20 unit din ng Swedish Gripen EF. Bagaman inaprubahan na ng US State Department ang panukalang pagbebenta ng 20 F-16 CD Block 70 Viper sa Pilipinas sa halagang $58 billion, kung saan kasama na rin dito ang mga makabagong armas, pagsasanay at suporta sa lohistika. Lumalabas na kalahati pa lamang ito ng kabuuang pangangailangan ng Philippine Air Force na 40 new fighter jets. Bukas pa ang posibilidad para sa isa pang supplier na magtustos ng natitirang kalahati. Dito pumapasok ang Saab Gripen ng Sweden bilang matatag at kapanipaniwalang opsyon. May kakayahan, matipid at paborableng stratehiya upang makumpleto ang fleet ng MRF ng Philippine Air Force. Sa halip na ituring itong labanan ng isang panalo lamang, pinag-aaralan na ngayon ng mga eksperto ang posibilidad ng paghahati ng kontrata sa dalawang pangunahing kandidato. Ang kombinasyon ng F-16 Vipers at Gripen EFs ay magbibigay sa Pilipinas ng kakaibang kalamangan sa Timog Silangang Asya, isang flexible, layered at matatag na air defense capability na mahirap labanan. Ang pagkakaroon ng dalawang klase ng MRF ay nangangahulugang mas malawak na flexibility sa operasyon, mas mataas na survivability at estratehikong kalayaan. Ang F-16 ay kilala na sa mahusay nitong performance, global support system at integrasyon sa defense framework ng US. Sa kabilang banda, ang Gripen ay may mas mababang operational cost, mas mabilis na turnaround, mahusay sa electronic warfare at may kakayahang umandar sa mga challenging condition. Ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng United States at China ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya. Isa sa mga pangunahing issue ay ang pagpapataw ng mataas na tariffs ng US sa mga produktong galing China na nagdudulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng China. Ayon sa mga ulat, maraming negosyante sa China ang nagsisimulang magsalita hinggil sa kanilang paghihirap dulot ng biglaang pagtaas ng buwis sa kalakalan. Sa kabila ng mahigpit na censorship ng Chinese Communist Party o CCP, kumakalat pa rin sa social media ang mga salaysay ng mga negosyanteng naapektuhan. Bukod dito, gumagamit din ang CCP ng makapangyarihang propaganda upang ilihis ang atensyon ng mamamayan at isisi sa US ang krisis sa ekonomiya ng bansa. Ang videong ito ay nagbibigay liwanag sa tunay na epekto ng US tariffs sa China, pati na rin sa desperadong hakbang ng CCP upang mapanatili ang kontrol sa naratibo sa loob at labas ng bansa. Ang pagpataw ng tariffs ng United States sa mga produktong galing China ay nagdulot ng malawakang epekto sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa mga negosyo. Maraming maliliit na negosyo ang nagsara o nahirapang makasabay sa mataas na gastos at bumabang demand mula sa US. Dahil dito, libu-libong manggagawa ang nawalan ng trabaho, lalo na sa mga industrial zone kung saan nakatuon ang export manufacturing. Hindi rin ligtas ang malalaking kumpanya, ang iba sa kanila ay nagbawas ng operasyon. Naglipat ng planta sa mga bansang tulad ng Vietnam at India o kaya'y tuluyang umalis sa China upang makaiwas sa mga dagdag na buwis. Bukod sa pagbagsak ng export, nahirapan din ang mga negosyo sa pagtaas ng gastusin sa produksyon. Ang mga raw materials at logistics ay naging mas mahal at ang paghahanap ng alternatibong merkado sa labas ng US ay hindi naging sapat upang palitan ang dating dami ng kita.
Naging komplikado rin ang supply chain at maraming kumpanya ang napilitang baguhin ang kanilang estratehiya sa produksyon at distribusyon. Dahil sa mga pagbabagong ito, unti-unting lumitaw ang hinaing ng mga negosyante. Bagamat may takot sa censorship at pag-uusig ng Chinese Communist Party, may mga negosyante na nagsimulang magsalita sa social media, nagpapahayag ng kanilang pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Makikita sa mga online video ang kanilang galit at pagkadismaya na malinaw na indikasyon ng lalim ng epekto ng mga taripa sa kanilang kabuhayan. Sa harap ng lumulubhang epekto ng tariffs ng US sa ekonomiya ng China, lalo na sa mga negosyo, gumawa ang Chinese Communist Party ng iba't ibang hakbang upang makontrol ang naratibo at mapanatili ang tiwala ng publiko. Isa sa mga pangunahing estratehiya ng CCP ay ang paggamit ng propaganda upang ilihis ang sisi sa mga dayuhang bansa, partikular na sa United States. Sa mga pahayag ng Estado at mga ulat ng state-run media, ipinapakita na ang US ang siyang agresor at responsable sa mga paghihirap ng China. Habang inilalarawan ang CCP bilang matatag at matalinong tagapagtanggol ng bansa. Kasabay nito, binibigyang diin ng CCP na ang mga epekto ng tariffs ay pansamantala lamang at bahagi ng mas malaking laban tungo sa pambansang pagsasarili at mas matibay na ekonomiya. Madalas ding ipalabas ang mga kwento ng tagumpay ng mga kumpanyang nakabangon o naka-adjust sa bagong kalagayan upang magbigay ng huwaran at pag-asa sa iba. Sa social media at telebisyon, binibigyang pansin ang mga makabayang mensahe tulad ng self-reliance, technological innovation at national pride. Gayunpaman, sa kabila ng mga makulay na pahayag ng Estado, may mga palatandaan na hindi ito sapat upang takpan ang katotohanan. Sa kabila ng strikto at mahigpit na censorship, may ilang mamamayan at negosyante ang naglalabas ng kanilang saloobin online. Mga hinaing na tila tahimik na sumasalungat sa opisyal na naratibo. Bagamat mabilis na tinatanggal ang mga ganitong pahayag, ang mismong paglitaw ng mga ito ay nagpapakitang hindi lubusang mapigil ng CCP ang pagdududa ng publiko. Habang patuloy ang Chinese Communist Party sa paglalabas ng positibong propaganda tungkol sa katatagan ng ekonomiya ng China, dumarami naman ang mga mamamayang Chino na nagsasalita ukol sa kanilang tunay na karanasan sa ilalim ng lumulubhang krisis. Sa kabila ng mahigpit na censorship, may mga gumagamit ng social media, forums at iba't ibang online platforms upang ilahad ang kanilang mga kwento. Mula sa pagsasara ng kanilang negosyo, pagbaba ng kita, hanggang sa pagtaas ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Marami sa mga nagpo-post online ay mga dating negosyanteng umaasa sa export market patungong US. Bunga ng tariffs, nawalan sila ng mga customer at kinailangang magsara o magbawas ng empleyado. Ang iba naman ay nagreklamo na kahit lumipat sila sa domestic market, hindi pa rin sapat ang kita upang mabuhay. Maging ang mga manggagawa ay apektado. May mga kwento ng pagbagsak ng sahod, pagka-delay ng bayad at pagkawala ng trabaho. Dahil sa mga patong-patong na problema, unti-unting lumilitaw ang mga tinig ng pagdududa at pagkabigo. Kahit mahirap, may ilan sa kanila ang hayagang nagsasabi na hindi sapat ang mga sinasabi ng pamahalaan. At mas mahalaga ang harapin ang totoo. Humihina ang ekonomiya at kailangan ng tunay na solusyon, hindi lamang mga salita. Ang mga ito ay malinaw na senyales ng pagputok ng realidad sa gitna ng propaganda at ng paghahanap ng mga mamamayan ng mas bukas at makatotohanang pag-uusap tungkol sa tunay na kalagayan ng bansa. Sa gitna ng girian sa pagitan ng US at China, malinaw na nananatiling may mahalagang papel ang United States sa pandaigdigang ekonomiya. Isa ito sa pinakamalalaking consumer markets sa buong mundo, kaya't maraming bansa, kabilang na ang China, ang umaasa sa demand mula sa Amerika upang mapalago ang kanilang ekonomiya. Ang pagkakaroon ng kapangyarihang bumili ng mga produkto mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagbibigay sa US ng kakayahang impluwensyahan ang daloy ng kalakalan at ekonomiya ng maraming bansa. Nang ipataw ng US ang mga tariffs sa mga produktong gawa sa China, agad itong nagdulot ng malaking epekto. Ipinakita nito kung paanong ang isang hakbang ng US ay maaaring makayanig sa ekonomiya ng isang napakalaking bansa tulad ng China. Bukod dito, ang US ay may malalim na koneksyon sa iba't ibang bansa pagdating sa investment, teknolohiya at seguridad, mga aspeto na patuloy na nagpapalalim sa papel nito sa global supply chain.
Ang mga bansang tulad ng Vietnam, India at Mexico ay nagsimulang makinabang sa pagbabago ng estratehiya ng mga kumpanya mula China patungo sa mga alternative production hubs. Subalit, kahit lumilipat ang ilang manufacturing operations sa mga bansang ito, nananatiling ang US ang pangunahing merkado na nais nilang pasukin. Isa itong patunay ng sentrong posisyon ng US sa internasyonal na ekonomiya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng isang mahalagang aral. Ang anumang pagbabago sa polisiya ng US, lalo na sa ekonomiya at kalakalan, ay may malawak at agarang epekto sa buong mundo. Sa patuloy na pagbabago ng pandaigdigang balanse ng kapangyarihang pang-ekonomiya, nananatiling sentral ang US, isang katotohanang hindi kayang itanggi kahit pa ng mga bansang gustong hamunin ang impluensya nito. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng United States at China, isang aspeto na lumitaw ay ang pag-post ng Chinese Communist Party bilang tagapagtanggol ng free trade. Ang CCP na kadalasang nauurong sa mga isyu ng kalakalan ay nagpakita ng interes sa pagpapalaganap ng mga prinsipyo ng libreng kalakalan at global economy sa harap ng mga parusa at tariffs mula sa US. Pinapalabas ng CCP na sila ang nagtataguyod ng isang mas bukas at pantay-pantay na kalakalan sa buong mundo at nakikibahagi sa mga internasyonal na kasunduan upang magsulong ng ekonomiyang pandaigdigan. Sa mga pahayag ng gobyerno ng China, ipinahayag nila na ang mga hakbang ng US sa pagpapataw ng taripa ay hindi lamang labag sa mga patakaran ng World Trade Organization, kundi isang hakbang na lumalabag sa prinsipyo ng libreng kalakalan na nararapat umiral sa buong mundo. Gayunpaman, may mga nagsasabi na ang mga pahayag na ito ay isang anyo lamang ng propaganda upang ipinta ang CCP bilang isang makatarungan na tagapagtanggol ng global tradings. Ang China, sa ilalim ng pamumuno ng CCP, ay may mahigpit na kontrol sa ekonomiya mula sa mga pulisiya sa produksyon hanggang sa regulasyon ng mga pangunahing industriya. Sa kabila ng pagpapakita ng suporta sa free trade, ang China ay hindi rin ligtas sa mga kasanayan na lumalabag sa free trade, tulad ng hindi tamang subsidies at forced technology transfer na nagdudulot ng hindi pantay-pantay na kompetisyon sa merkado. Ang ganitong pagpapanggap ng CCP ay hindi nakakaligtas sa mga bansang apektado ng kanilang mga estratehiya sa kalakalan.